napakatigas talaga ng ulo mo. Di mo ba alam? Alalang-alala ako sa'yo. Ano ka ba? Nagpapakamatay ka? Ate, kailangan ko pong sumamba sa Diyos. Aba, kahit po bumagyo, dapat hindi ako papahadlang. Naku, Day, ang sarap mo sa bunutan. Ayaw mo makinig. Ano ba mahita mo dyan sa kakasamba mo? Ate, obligasyon ko po yun sa Diyos. Ano ba yan? Bumabagyo, bumabaha, lumilipad na yung mga yero. Sasamba pa rin? Hindi ba pwede namang umabsent dyan? Aba, ate, hindi po ah. Kahit na may giyera pa o kaya magunaw yung mundo, talagang sasamba pa rin ako. Hindi ko papabayaan ang pagsamba ko. Ano? Kahit mamatay ka pa? Opo! Ay, hindi. Ewan ko sa'yo. Lumayas ka na. Bakit ka pa nagtsatsaga dito? Humanap ka na lang ng ibang papasukan mo. Saan naman ako pupunta? Marami dyan. Mababait. Hindi mataray. At saka, hindi ka bubulyawan lagi. Eh, mabait naman si Ate Lori. Mabait? Hindi siya nananakit. Pero, yung talas ng bibig niya, naku, kumakapanlait ng kapwa. Pagod lang sa trabaho yun, kaya laging mainit yung ulo. Ako naman, yung pagsamba ko lang naman talaga yung hindi niya naiintindihan, tsaka lagi namin pinagtatalunan eh. Believe din naman ako sa'yo eh. Napakahusay mong sumagot, tsaka mga tuwiran. Uy, hindi ah. Hindi talaga ako pala sagot. Pero kapag yung pananampalataya na yung pinag-uusapan, aba, syempre hindi ako papayag na hindi ako kikibo, ano? Basta ako, lalayas ako. Kapag nakuha ko yung huling sweldo ko, aba, walang katulong na tumatagal dito. Ang dami nang malis na katulong dito. Sige nga. Basta ako hindi ako aalis. Bakit naman? Walang mag-aalaga kay Wendy. Di humanap sila ng iba. Pamahal na sa akin si Wendy. Ang tagal ko nang nagtatrabaho dito. Parang sa akin na rin yung lumaki. Paano yung pagsamba mo? Ano, lagi ka na lang ba nga aawayin ni ate? Hindi ako aalis. Papakita ko kay ate na tama yung ginagawa kong pagsamba. At papatunayan ko na tama yung paninindigan ko sa pananampalataya ko. Panginoon po namin Diyos, Ikaw na po ang bahala sa akin. Payagan mo pong lagi akong makasamba sa iyo, Ama. Ikaw lamang po ang pinanggagalingan ng aking lakas at ng aking buhay. Lalo na po sa sitwasyon kong malayo po ako sa mga mahal ko sa buhay. Idinadalangin ko rin po na si Ate Lori na magkaroon ng pangunawa upang hindi po niya hadlangan ang aking mga paglilingkod sa iyo, Ama. Mamaya pumunta tayo sa park kasama si Mommy sa mga gusto pumunta. Anong rides? Bump car, Ferris wheel, gusto ko. Mataas yung Ferris wheel ah. Hindi ka natatakot? Hindi ako natatakot. Wow. Mag-Ferris wheel naman. Paano naman si Mami malulo? Oh. Tingin mo kaya matutuwa? Bump car. Bump car. Matutuwa siya pag nabangga eh. Magugulat siya. Paano kung magutom tayong tatlo ni na Mami? Anong gusto mong kainin? Pizza, iced tea. Pizza. Gusto ko yung Hawaiian. Gusto yung pepperoni. Hindi nyo ba alam? Minanak pa sa mga magulang ko yung negosyo na yan. Alam na alam ko, pasikot-sikot yan. Kaya hindi nyo ako pwede lokohin. Simpleng bagay, hindi nyo pa magawa. Kung ganyan kayo na ganyan, magsilayas na kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Oday, umalis na kayo ni Wendy, kayo na lang mamasyal sa mall ha. Pahatid na kayo sa driver. Hindi po kayo sasama, Mami? Hindi na Wendy, kayo na lang na Ate Wilde mo. Ate, kala ko ba pinangako mo na papasyal niyo si Wendy? Tsaka pupunta tayo sa sa park. Ano ba? Hindi mo ba narinig? Sinabi ko, marami akong gagawin. May kadil ako mamaya. Sige na, kayo na lang umalis. Magpahatid na kayo. Ate Wilde, gising na. Malilate na ako sa school. Wendy, ang sakit ng katawan ko eh. Di ako makabangon. Tsaka parang nilalagnat pa ata ako. Nako, mainit ka nga, Ate Wilde. Mami! May sakit po si Ate Wilde!